Ano ba yung space cleansing? Apo, space cleansing, space is kung saan tayo nag-stay. Pwede po itong kwarto, bahay, opisina, or even storage area natin. Cleansing naman is a method of cleaning, removing all stagnant energy or yung mga energy kung saan yung mga past, halimbawa sa nakatira doon, nagkaroon ng mga negative, nagkaroon ng murder, nagkaroon ng mga misfortune, or mga nakatira po dati doon, medyo nagkaroon ng mga sad energy, nalungkot sila, iwanan ng boyfriend, or may mga nagpakamatay sa dating energy, sa dating lugar na yon. Ito po gagamitin natin ang space clearing or space cleansing po. Okay. Space cleansing sa home, simulan natin sa bahay. Sa bahay, kailangan kasi sa bahay natin, binubuksan natin ang bintana o ang pintuan. At least 2 to 3 hours a day, make sure yung bahay nyo nasisikatan o pumapasok po yung araw, yung sunlight sa bahay mo. Kasi yung sunlight is a very effective way to cleanse your bahay or your lugar. Tama na, general cleaning yung bahay, importante din na itapon na yung mga lumang gamit sa bahay natin dahil itong mga lumang energy na to, they cause stagnant energy which cause a lot of depression, sadness, problem also. Number 3, isang way of cleansing also, kahit yung bahay mo, lagi lang hindi naglinis kay general everyday, at least man lang yung mga furniture, lamesa, upuan, ref, medyo igalaw-galaw, ikut-ikutin natin yung energy. Kahit few angle lang po, tilting, yes, this will also create movement sa bahay natin. Number 4, sa bahay natin, importante at least mag-invita tayo sa bahay natin ng mga bisita. May mga bisita, may mga konting enjoyment, happy-happy, tawanan, maingay, kwentuhan, medyo inuman ng konti, medyo video okay ng konti minsan sa bahay natin. This is a very effective way also to cleanse our bahay. Oh my God! Pakainay pa naman naming pamilya, Yes po. Mars. Doon pa lang, sa inyo pa lang, okay na eh. Oo, pag may bisita. Pag marami po kayo. Magreklamo na yung mga kapitbahay. Mars, Alam mo, Mars, invite mo kami sa bahay. Yun na nga. Dalawa lang ka. Bumubuelo na ako eh. Isa pang way to cleanse our bahay also is to have pet. Aso, pwede tayo may pusa, pwede tayo may aquarium sa bahay, birds also, any kind of pet animals po are also effective way to cleanse, to re-energy, or to make movement sa bahay natin. Sa bahay din po natin, pwede tayo maglagay ng isang basong asin. Rock salt, na asin na buo, na kagaya nito, isang asin na buo, na wala na pong takip, lalagay nyo po sa mga stagnant lugar. Na yung mga stagnant na lugar, ito po yung lugar na tinatawag natin na hindi na pupuntahan ng mga tao. Like sa isang corner, isang kwarto na hindi na pupuntahan masyado, putting rock salt, dapat po yung asin po natin, buo, hindi po pwedeng iodized salt. Right. Bakit dapat rock salt? Kasi ang rock salt is a very effective way to cleanse, to remove all the negative energy also. Sa bahay din natin, pwede rin po tayo, halimbawa sa bahay natin sa isang kwarto na yun, hindi nagagamit o hindi napupuntahan, pwede tayo magpatugtog ng mga radio, ng mga music. Right. Radio music, pwede po, a very effective way to cleanse also. Pwede rin tayo sa bahay natin, pwede tayo mag-clapping. The clapping energy, yung mga clapping na ganito po, is a very effective way to cleanse mga negative energy doon sa lugar na Mawirduhan yan. yung nanay ko, naglalakad ako sa hallway. Opo, pwede ka magkikidaan sa hallway pag dinadaan ang clapping energy po. Slow clap pa. Hindi kaya dumating yung mga kalapate? Kalapate. Huwag ka daw sa labas sa bintana mo. Pwede rin po tayo gumamit ng mga insenso. Ang insenso po, 9 stick po, clockwise ang pag-ikot sa bahay natin. Habang nagtatanggal po tayo, habang nag-iinsenso po tayo sa bahay natin, make sure na you put your intention, affirmation. Wini-wish mo sa bahay na to, yung mga negative energy dito, tanggal, alis, malas dito energy, alis po kayo dito. At also, maglagay kayo ng mga positive na gusto nyo naman mangyari sa bahay na to. Like, pag pinausukan yung pintuan na yun, gusto nyo magkaroon ng mga bumapasok sa pintuan na to, opportunity, sa lumalabas sa pintuan na to, give them good health or safety sa labas, or opportunity paglalabas sila. May mga dala po ko dito, may mga handa po ko dito, tinatawag nating groundbreaking rituals. Ang groundbreaking rituals po is very effective way also, bago tayo magpapatayo o gagawa ng bahay natin, we make sure that yung bahay natin is nakapagpaalam tayo sa local spirits, sa mga nakatirang entities sa lugar na yon, kaya ginagamit natin ang groundbreaking rituals. Unang-una, pwede tayo mag-alay ng kahit ano. Even pwede tayo mag-alay ng mga beers. Mars! Ang dami namin Beers, dun sa bahay. Yossi or cigarette pwede rin po. Eh, kung hindi sila nagaganon. Pag hindi sila gagawin, kasi yung magkaiba po yung spirit tsaka mga saint. Ang i-offer po natin spirits, local spirits, kaya they smoke
or they need to do some drinking also. Chicken, eggs, party, and rice is very also effective way para mag-cleanse or mag-do ng groundbreaking. Makikita nyo po sa Facebook ni Master Hans, madalas po inimbitahan si Master Hans to do groundbreaking at kinakalat ko po, sinasaboy namin yung bigas sa mga lugar, sa mga site po. Ang pagsasaboy po ng bigas is a very effective way para po mabigyan natin ng food ang mga local entities or local spirits dyan. Siyempre, pwede tayo mag-alay ng mga fruits, orange, and apples. Also, candles ang pinaka-importante dyan. Ang purpose po ng groundbreaking rituals is to ask permission sa local spirits na nakatira po doon, na pina-ask po namin sa local spirits dito na pag nagtirik po kami ng kandila dito, gagamitin namin lugar na to, papatayo namin ang bahay na to or ng office na to. Sana po itong opisina na to, yung business na itatayo namin dito, maging successful, maging swerte, at maging prosperous po yung mga may-ari ng Master opisina Hans, na ito. yung mga itlog, sinasaboy din ba yan? Yung mga itlog iniiwan lang po. Ay, Raw eggs po. Raw eggs lang po. Pwede po. Pwede Yung po manok, beer. iniiwan din siya. Yung manok usually sa Philippines po natin, ginagamit po natin buhay na manok. At nagpapadugo tayo. Pinapadugo, okay. Yes po, may So that's ritual what tayo it na means. pinadudugo. Dapat po buhay na manok po. White chicken is very effective way po. Tapos papaduguin po natin sa buong land o sa buong lot po ng lugar, lahat ng corner. Habang nagpapadugo po tayo, importante ang ginagawa natin mga intentions na sinasabi natin, nagpapaalam tayo sa local spirits na to, kung sino man nakatira dito, na itong lugar na to, sana po maging prosperous po yung lugar na to. Daladali ni Master Hans also yung aking mga drums or bells. So, syempre, ang pagka-drums po na to is also effective way. Habang nagka-cleansing si Master Hans, nagka-chant si Master Hans ng mga mantra. Nagmamantra po ako para sa local spirits na yun. Dinadasalan po natin ng mga local spirits na yun. Nagpapaalam po tayo na gagamitin po natin yung lugar na yun. So, may mga bells po tayo. Sa bahay, pwede tayo mag-bells po sa bahay. Instead of clapping, pwede po tayong gumamit ng mga bells. Ang mga bells po ito, effective way po ito pang-cleansing ng ating mga bahay. Yung energy yung sound na kinecreate niya po is very calming po sa lugar na to, at parang dinadasalan po niya yung bahay natin or yung opisina po natin. Master Hans, pwede ba, since nandito ka na at dala-dala mo na rin ito mga to, pwede bang pa-cleanse na rin po yung aming studio? Sure, pwede natin cleansing energy sa studio natin. Opo. Oh, yan. Okay, sige. Pwede ka ba namin tulungan sa pag-cleanse? Cleanse tayo yun? Pwede tayo. Alam mo, lalo doon sa area na yun, Master. Dekada na pong usap-usapan Yes, tong area na to. sa area na At to, ang mga namamalagi. Tama po yun. Kung mafe-feel mo, kung open po ang psychic energy mo or yung psychic ka talaga, mafe-feel mo talaga itong area to very stagnant. Dahil luma na yung lugar na to, hindi na po siya, medyo madilim sa lugar na yun. Yan po ang mga lugar na paboritong tirahan po ng mga spirits po. Thank you so much, Thank you so much Master for Hans. having me here sa Where Mars. can they find you? Opo, naglipat na po ng store si Master Hans.